Welcome to Donmar TV News Channel. Si Kiko, si Francis Pangilinan, nagpalabas mo ng payag na kinukonsider daw nila si VP Leni bilang kandidato sa presidente sa 2022 elections. Ba't kaya hindi na lang ikaw, Kiko? Parang kung pumorma ka, parang mas magaling ka, malayo kay VP Leni. Ikaw kaya? Kasi ang tindi mong kung mamula ka, kung pumuna ka, mag-criticize ka, parang alam mo lahat ang mga dapat gawin. Di ba? Subukan kaya natin ikaw. Ikaw kaya tumakbo. Tingnan naman natin kung tatanggapin ka ng elektorado. Kailangan kayong mga kritiko. Tumakbo kayo lahat para makita natin how you will fare in the elections. O yan ang nangyari dito sa Sara Duterte for President and Digong Duterte for Vice President. Kaya gaya-gaya naman itong grupo ng ni VP Leni. Alam niyo po ba, may naglunsad ng run, Leni, for President. Ang problema, meron namang sumagot. Meron naman signature campaign. Kasi yung signature campaign, yung susuporta kay Leni for President. Siguro target nila. Magkano ba target nila? 50,000. So nakakalikom na yata sila ng kung ilang libo yun. Meron naman silang kabilang katalo. Sabi naman ng campaign, I am ready for Leni to retire. Yung isa kasi, I'm ready for Leni. So, ito, inihikayat si VP Leni na tumakbo para sa 2022 elections. At nakalikom sila ng 25,000 na mga pumirma. Umabot na nga ng 20,238, di ba? Pero eto kamo, nung lumabas yun, eto naman, yung isang grupo naman, nag-counter petition. Alam niyo po ba ginawa niya? Yung sinasabi ko sa iyo, naglagay naman sila. Ito, pirma kayo rito. I am ready for Leni to retire from politics. At alam nyo, yung kanilang target lang nila 50,000 signatures. Aba, yung pumirma, more than 50,000, 52,663 signatures ang pumirma. O biro nyo yun, paano na tayo, VP Leni? Ano na pa? Ay, nako. O kaya, nung in-interview tayo, lumabas sa online news, sabi ko daw in a scale of 10 to 1 to 10, ilan ang grade mo kay VP Leni? Sabi ko naman, swerte siya kung makadalawa siya. Naku, lumabas sa online. Ay, no. VP Leni, yun naman tingin ko lang dahil sinusunod mo yung mga tagapayo mo. Na mukhang if they are your friends, then you don't need enemies. Kasi yung mga payo sa'yo ay talaga namang dispalingado at napapasunod ka. Pero siguro kung ikaw lang, sigurado magaganda pa ang desisyon mo. Meanwhile, yung pong kilusad sa panghihikayat kay Mayor Inday Sara na tumakbong presidente, talaga namang kumakalat na hindi na humapigilan. Diyan lang sa Pangasinan. Tandaan nyo sa Pangasinan, hindi po ba diyan nagsimula yung official endorsement ng mga LGUs sa Duterte. Kung galing po tayo doon, sa harap ng mga LGUs, grupo ni Mayor Cesar Kembao. Maraming volunteer groups. Pero nyo, sama-sama sila, mga vehicles, private vehicle, public utility, motorsiklo, bisikleta. At sila nag motorcade sa Pangasinan.
Tapos sumunod naman tong Ilocos Norte. Ganun din. Inday Sara Duterte ako. Oh. At dyan sa GMA News Online, meron din. Kahit din si Mayor Sara na tumakbo. Mga vendors ito dyan sa Banawe. Oh. Tapos marami pang mga kalendaryo. Run! Sara, run! Take off po ito nung ating original na Run, Duterte Run. Na pinasikat natin to 6 na taon bago magkampanya. Suot ko na yung t-shirt, Run, Duterte Run. Ngayon naman, Run, Sara, run. Ngayon, gawa tayo ng kantang Run, Sara, run. Parang Run, Samson, run pala ito. At kung matatandaan nyo, kahit sa survey, siya ang nangunguna. At sa tandem, yung mag-ama nangunguna. Nako, Mayor Inday, mukhang kahit na ayaw mo, talagang yung mga Pilipino, maghahanap talaga ng may kakayahan na magbigay ng kahalintulad na pamamalakad ng Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya, Mayor Inday, gaya ng sinabi ko sa inyo, kaya sera. What will be, will be. Tingnan po natin. Ito naman si Ping. Pumasok ka na naman, Ping. Sinador Ping Lacson. Kasi hindi ba si Presidente, binanatan niya yung EU, European Union. Kasi, sabi ni Presidente, oy, kayo mga EU, huwag kayo magre-restrict ng bakuna, hindi nyo sinasama yung mga malilit na bansa. Biglang after na lumabas yan, salita ngayon yung European Union. Hindi. Katunayan kasama nga kayo sa exempted ito naman si Ping, nung mabasa yon, kumanat naman siya, palabas yung statement. Kung sino man ang nagbigay ng maling impormasyon kay Presidente, dapat tanggalin to. Naman, paano mo naman alam na wrong information yon? Kaya nagsalita yun kasi, Presidente yun, di may maraming sources ng impormasyon yon. The fact is, nagsalita sila ngayon after na magsalita siya. Madalit sabi, kung di siya nagsalita, hindi, baka tuloy-tuloy na yun. Ganun lang yun. Ay, nako. Ito naman si Senador Risa. Senador Risa, talaga naman, lahat na. Gusto mo, pasukan na lang. Na hindi naman kailangan. Sabi daw, kailangan. Walang makapasok ditong peking bakuna. Sus Mariosep. That goes without saying. Senator Risa, hindi mo na kailangan magpalabas ng statement na ganyan. Ikaw naman, gusto mo lang lumabas sa dyaryo. Siyempre, trabaho natin yan, ang gobyerno. Hindi pa pwedeng pumasok ang mga peke dito. Talagang babantayan yan. Hindi ba? At sigurado, yung ating law enforcement agencies, bantayado ng gusto yan. Huwag kayong mag-alala dyan. Hanggang si Presidente nandyan, namumuno, lahat ng ahensya ng gobyerno, departamento, isa lang ang tutuhugin yan. Kasi si Presidente, ang palaging bilin, tandaan nyo tayo rito sa gobyerno, isa lang ang tungkulin natin. Pagsilbihan natin ng matapat ang ating mga kababayan at bigyan natin sila ng proteksyon. Yun lang. Wala nang iba. So lahat ng mga galaw natin kailangan tungo sa pagsisilbi ng matapat sa kanila at tungo sa pagbibigay ng proteksyon sa kanila sa anumang bagay na makakasira sa kanilang kalusugan, kabuhayan, at ng kanilang ari-arian at ng kanilang buhay. Yun. That's the policy.